Tumayo na po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay na daig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirap sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng ikatatlo na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Pong Isus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang mga intensyon ninyo kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Sama natin ang ating intensyon para sa isang matagumpay na paghanda para sa Jubileum 2025 Pilgrims of Hope. Mga kapatid, sa gawa ng mga apostol, matapos na si Esteban ay pinatay, nagkaroon na ng matindi na pag-usig sa lahat ng mga Kristiyano. Pero nagpapatuloy ang mga disipulo at mga apostol sa kanilang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Poong Jesus Nazareno na buhay muli, gaya ni Filipe na pumunta sa Samaria upang magpahayag doon ng mabuting balita ng Panginoon. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na hindi lang siya ang pagkain ng buhay na walang hanggan, ngunit nagpapahayag rin siya ng lahat ng mananalig sa Kanya na siyang ibinigay ng Diyos na Ama ay magkakaroon ng pagkabuhay muli sa mga huling araw. Sa ating buhay, tayo'y tinubos na ng ating Panginoong Hesus, hindi sa madali na paraan, bagkus sa tunay na pag-aalay ng kanyang sarili, kamatayan sa krus, at mahirap na kamatayan, pero nagkaroon din ng pagkabuhay muli, upang palalahanan tayo na makiisa sa kanyang kalbaryo at sa kanyang paghihirap. Upang tayo makiisa sa Panginoon, pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y marapat na gumanap sa mga banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon,
kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan. At tumin mong sa panampalatayang iyong ibigay, kami makasalo sa muling pagkabuhay na iyong anak na pinakamamahal. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo maging lalaki at maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. At iyong pangalang pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y naghaharing may lakas ang bisig. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao na nananalig kay Kristo. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na nauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na niyo ako, gayunmay hindi kayo naanalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroong buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno na nabuhay muli. Nasa Miyerkules tayo ng ikatatlo na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Ang paksa po sa araw na ito ay pagkabuhay muli. Sa salitang Hebreo, dahil ang ating Panginoon po ay isang Hebreo, Aramaiko, tikoma, mula po sa root word na kom, na ibig sabihin tatayo. Pero sa mga Aramaiko, ito po ay tinatawag na niya kiamta, na ibig sabihin tatayo. Sa Koinoko na Grigo, sapagkat ang mga pagbasa po natin ngayon sa Bagong Tipan ay original na nakasulat sa Koinoko na Grigo. Sa Koinoko na Grigo, ito po ay tinatawag na anastasis. Mula po sa anistemi, na ang kahulugan din ay tatayo. Na ibig sabihin, ang pagkabuhay muli na translate po yan sa Latin natin na resurrectio. Kaya ang resurrectio ay pagkabuhay. Pero ang kahulugan ng pagkabuhay sa mga Hebreo, sa mga unang mga Kristiyano na nagkaroon ng tinatawag na Koinoko na Grigo na kultura, ito ay pagtayo muli. Ang pagtayo muli o pagkabuhay muli ay siyang pagdama ng isang panibagong sigla, isang pagtulad sa Panginoong Hesus na kung saan inuusig, hindi tinatanggap, pinapatay, pinahirapan, ngunit nabuhay muli. Dito po natin tingnan ang kahulugan ng pagkabuhay muli na hindi katanggap-tanggap sa kultura ng mga Grigo, sapagkat ayon sa mga Grigo, ang pinakadakila na bahagi ng tao ay ang ideal na espiritual at hindi ang kaluluwa at ang katawan, sapagkat iyong katawan ay mababa na uri, at kung pagkabuhay muli ay isama ang katawan at ang kaluluwa, ibig sabihin, babalik uli sa mababa na uri ang tao. Pero, dapat po nating tingnan na yung mga ideya na hatid ng mga filosofiya ng mga Grigo na pinungunahan ni Plato at iba pa, ay nagkaroon ng isang pagbabago na sigla at pagtingin sa pamagitan ng mga teologo gaya ni San Agustin at iba pa, na kung saan tinitingnan ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon
na siyang magbigay ng panibagong pagtingin. Ano ba ang kahulugan ng buhay? Dahil sa pagtuturo tungkol sa pagkabuhay muli, maraming nag-alay ng buhay. Isa nito ay si Esteban, na sa ating unang pagbasa ngayon sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 8, verso 1 hanggang 8, matapos nang pinatay si Esteban, nagkaroon ng matinding pag-uusig ang mga Kristiyano at ang ibang ginagawa ay ginagawa pa ni Saulo, siya po magiging San Pablo, na kung saan inuusig niya ang lahat ng nanalig sa Panginoong Hesus na nabuhay muli. At dahil doon, nagkawatak-watak ang iba't ibang mga komunidad, pero yaong mga nagpapatuloy na tatayo, at ito yung kahulugan ng pagkabuhay muli, tekoma, o anastasis, tatayo at ipahayag sa isang malaliman at sa dakilang paraan na ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus ay siyang naghatid ng tunay na pag-asa. Tunay na pag-asa sapagkat magkaroon ng panibagong pagtingin sa buhay, mayroon ng kagalakan na atin pong napakinggan sa Salmo 65 na ating salmo ngayong araw. At isang pagtingin na kung saan hindi po hahantong sa kamatayan ng lahat, bagkus magkaroon ng panibagong tunguhin ang ating buhay. Pagkatapos ng buhay dito sa mundo, magkaroon tayo ng pag-asa ng pagkabuhay muli. Kaya ang pagkabuhay muli ay una sa lahat, isang pagtingin na ito ay sentro na pagtuturo ng simbahan. Hindi po ito gawa-gawa lang na mga pag-iisip, mga kathang-isip na mga pilosopo, na mga teologo, na mga taong kunyari ay marunong. Ito ay isang realidad o katotohanan na ang Diyos na pinahirapan dahil siya ay nagkatawang tao kasama natin ay siyang nagtubos sa pamagitan ng kanyang pagkabuhay muli. Kaya ang una po na kahulugan nito, number 1, ay ang pagtagumpay ng buhay laban sa kamatayan. Sapagkat ang kamatayan ay pumasok sa mundo dahil sa kamalian ng tao, dahil sa pagpasya para sa mga gawain na labag sa kautusan, sa pagpasya ng pagpili o pagkaroon ng pagpasya para sa mga pansarili na bagay at hindi para sa mga Diyos. Ang madalit sabi, ang pagpasya para sa kasalanan. At dahil magkaroon na ng tagumpay ang buhay laban sa kamatayan, ang ibig sabihin dito na ang ating buhay na kahit makasalanan tayo, ay magkaroon ng pag-asa na dahil sa Panginoong Hesus, mapatawad din ang ating kasalanan na kanyang binayaran sa kanyang kamatayang pinakamahirap sa krus. At ang Santa Misa, itong Eucharistia, ay ang ating pakiisa sa Kalbaryo ng ating Panginoon. Hindi po ito na dito tayo upang makarinig ng mga salita ng Diyos o dili kaya na magkomunyon. Narito po tayo sa banal na misa upang makiisa sa Kalbaryo ng paghihirap ng Panginoon na kanya pong binayaran na napakasakit na kamatayan, pero siya ay nabuhay muli upang tayo ay makakita na nagtagumpay din ang buhay laban sa kamatayan. Pangalawa, ang ating pagliligtas. Ang kaligtasan natin ay hindi lang nangangailangan ng isang pag-alay ng isang kordero o ng isang tupa sa lumang tipan upang mabayaran ang kasalanan ng tao, mag-alay ng kordero o ng tupa. Ang ating Panginoong Hesus, siya na ang kordero ng Diyos na pinakiisa, pinakanakila na nag-alay ng kanyang buhay upang tayo'y tubusin sapagkat hindi po kaya nating tubusin ang ating kasalanan. Kaya tayo'y nagkaroon ng kaligtasan
dahil dito. Yun yung pangalawa. Ang una, ulitin ko po, nagtagumpay ang buhay sa kamatayan. Pangalawa, ang ating kaligtasan. Pangatlo, na kahulugan ng pagkabuhay muli ay ang pagkaroon ng katuparan ng pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos na lahat tayo'y iligtas upang tayo'y mabuklod na pinag-isa na sambayanan. Na kung saan ang lahat ng tinuturo ng ating Panginoon, lahat ng kanyang sinasabi tungkol sa kautusan ng pag-ibig at pagmamahal ay magkaroon ng buhay na konkrito sa pamagitan ng ating pagsabuhay sa esensya na kahulugan ng pagkabuhay muli, na ito yung pagsabuhay ng utos ng pag-ibig ng ating Panginoon, na ang pangako ng Diyos na magkaroon tayo ng pagkabuhay muli, na magkaroon tayo ng ganap na buhay at kasiyasya na siyang sinasabi ng ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, verso 39 ng 40, sinasabi ng Panginoon, sapagkat ito ang kalooban ng Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ito yung pangako ng Diyos na matupad dahil sa pagkabuhay muli ng Panginoon. At panglima, ang katuparan ng pagkabuhay muli sa lahat ng mga itinuturo, hindi lang ng ating Panginoong Hesus, sa lahat ng itinuturo ng ating simbahan. Ang pinakasentro ng ating liturhiya sa buong taon ay ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga pinaghandaan ang pagkabuhay muli ng isang linggo na tinatawag nating mahal na araw. At pagkatapos ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon, mayroon pang 8 na araw na tinatawag oktaba, sapagkat ito ang sentro ng ating pananalig sa Diyos. Na tayo na nakiisa sa kalbaryo ng ating Panginoong Hesus, hindi tayo na parito upang humingi ng ating mga gustong hingin sa Diyos. Bagkus tayo'y makiisa sa Kanyang pakipaglaban sa kasalanan, pagtagumpay laban sa kasalanan, pagtagumpay laban sa kamatayan, upang ang Eucharistia, na sa salitang Griego ay pasasalamat, magpasalamat tayo sa Diyos dahil nag-alay ang Kanyang salita na nagkatawang tao ng buhay upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng buhay na ganap at ikasiyasya, at magkaroon ng bahagi sa kagalakan sa langit. Naway, pasalamatan natin ang Panginoong Hesus dahil sa Kanyang dakilang sakripisyo, at ang misa ay ang ating pakiisa sa sakripisyo na ito, na tayo ay handa rin na mag-alay ng kalidad ng ating panahon, ng ating kakayahan, ng kung ano ang mga biyayang nasa atin, upang maging bahagi tayo sa dakilang sakripisyo ng nagkatawang tao na salita ng Diyos, upang ating buhay ay may saysay at kabuluhan. Naway, si Kristo ay maging sentro ng ating puso at ng ating buong pagkatao. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, taglay ang pagtitiwala sa pagiging bukas loob ng Diyos Ama na naghandog sa atin ang Kanyang anak sa Eucharistia bilang pagkain para sa ating kaluluwa. Ilapit po natin sa Kanyang ating mga pangailangan. Atin pong itutugon, Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating mahihirap na kapatid.
Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway maranasan ang mapagmahal na presensya ni Kristo sa kanilang pagtanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga yumaong tumanggap ng tinapay ng buhay, naway magkamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, gawin mo kaming tapat na magpasalamat para sa handog mong Eukaristiya na siyang nagbibigay ng pag-asa at kahulugan sa aming buhay. Ningnam ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at kinapay, handog ng pagkabuhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, ipagkalumong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsasagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang mamong tupan at tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamatay ang inihain sa cross. Ang sa cross ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kisa na mangyel sisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kaya nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanon patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin na managaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumahas sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talislat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, takapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos, tinanggalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, tinagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, tinagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo at isubo agad si bibig bago malis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Jesu panis pite tronuma tris, Jesu fons pite acque,
et potus noster, cibus et potus noster, idit inere, Adomus Dei, mula sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Suminang ang liwanag ng mga nawawala, tinakapay ng buhay, pagkain ng dukha. Jesu palis piteton patris, Jesu pons pite aquem, cibus et potus noster, cibus et potus noster, idit inere, Adomus Dei. Ngayon na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ng iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw, para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang inudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at ng aming alay sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inihagbasan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong hilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan met ang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalaming imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ang pangako sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May hintaglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.